Magandang araw muli at mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. Continue tayo sa ating panibagong series ng pinag-aaralan natin ngayon. Tunay nga na sa kabutihan at tabag ng ating Diyos ay talagang nangunguna yung kabutihan niya sa bawat isa sa atin. So ngayon, pag-aaral natin ang kanyang mga salita at ang ating verse ay matatagpuan sa aklat ng Romans 10 verse 17. So sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So yung ating pong topic ngayon ay pinamagatang saturate ourselves with God's words. God's Word. So yung kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi matutumbasan ng kahit na ano pa man bagay na meron dito sa sanlibutan o hindi masusuklian ng anumang kabutihan na ginagawa natin dito sa mundo. At ngayon nga ay pag-aralan natin nais ituro sa atin ng ating Panginoon. Sabi dun sa unang katuruan, faith comes from hearing, reading, and watching. So, yung pananampalataya ng bawat isa sa atin ay nagsisimula sa pakikinig. Siyempre, kailangan natin na mapakinggan yung salita ng ating Panginoon upang ito ay tumimo at ipamuhay ng bawat isa sa atin. So, marahil hindi lahat, yung iba, napapakinggan pero hindi maisagawa. Sabi nga, pumapasok pero hindi tumatago sa puso. So, reading. So, kung gusto mo na mas maging matatag, mas maging malalim ang pananampalataya mo sa ating Panginoon, hindi lang sa pakikinig, mas mahalaga at importante rin na basahin natin yung salita ng ating Panginoon sapagkat andon yung kasagutan sa lahat ng katanungan ng bawat isa sa atin. And sabi doon, watching. So, sa panonood, kung mapapansin nyo, marami na sa ngayon yung napapabalita about the history ng ating mga kanunuan, mga Bible history na makikita na natin through watching. So, yung faith natin comes from hearing, reading, and watching. So, pangalawa, sabi dito, the seed of faith grows in the soil of God's Word. So, sabi yung buto, sabi nga, hindi naman yan yayabong o mag-uugat o mabubuo kung nakahanglang yung seed o yung buto. So, kaya may tamang lugar ito para dito upang sa ganun ay ito ay patuloy na magbunga, yumabong at makita yung tunay na ganda. So, para sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangan natin yung sabi nga ay mayabong lupa para mas maganda ang maging ani, mas maganda ang kalalabsan ng negosyo na pinasok mo. At kagaya ng paglilingkod sa ating Panginoon, kapag hindi tayo rooted, kapag hindi tayo malalim at hindi tayo mataba yung pananampalataya natin, ay mabubuwag, masasayang lang yung effort, yung time dito. So, pangatlo, sabi dito, God's Word is a fire that melts even the hardest of hearts. So, yung salita ng ating Panginoon, sabi nga, nasa maganda ka man o nasa pangit na sitwasyon, fair siya na humahatol. Hindi porket mayaman ka, iba yung hatol na gagawin sa'yo. Hindi porket manager ka lang, ay apak-apakan ka lang. So, as a son of God, we need to follow
kung ano yung rules o kung ano yung mga bagay na tinuturo sa atin ating Panginoon. Sapagkat sabi nga ay God's word is a fire that melts in the hardest of hearts. So, maging handa tayo sa mga bagay na ginagawa natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mainit tayo. Darating yung time na mahihina tayo at doon na papasok yung mga bagay na pwede mo magawa upang maging maayos ang lahat. Pero, again, we need to share the gospel of God. So, para naman po sa ating application, sabi dito, saturate yourself with God's word. So, ipasakop natin yung buhay natin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. At siya, yung salita niyang patuloy natin na pagbulay-bulayin, aralin, at bigyang pansin yung bawat talata na ating babasahin. So, pangalawa, sabi dito, plant your faith in the soil of God's word. So, itanim daw natin yung ating pananampalataya dun sa mayabo na sabi nga ay taniman, which is ang nais niya ipatid dito is ipasakop na natin ang buong buo yung sarili natin sa ating Panginoon, even our pastor and pastora na patuloy na pangunahan, i-lead ang congregation upang sa ganoon ay malid din sila kapag ikaw na yung kumakanta. Malid sa kabutihan ng ating Panginoon. So, number 3 sabi dito, expose your family and friends to God's word. So, sabi nga, ipakilala natin yung salita ng ating Panginoon na ano't ano man yung mangyari ay hindi tayo susuko at paglalaban yung mga bagay na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon. So, expose your family and friends to God's word. So, napakaganda nito na ipahayag. Bagamat minsan na papangunahan tayo ng takot, ng hiya, ng discouragement, ng rejection, but if you are happy and contented, so tuloy natin na bigyan ang karangalan ng ating Panginoon at tunay nga na never siya nagkulang o nagbago sa buhay ng bawat isa sa atin. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.